again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng spear fishing activities. Kaya kung hilig mo sa dagat or hilig mong manghuli ng isda, tamang-tama ang napasukan mong channel. Kaya tara, samahan nyo ako ulit sa dive ngayong araw na ito. Morning dive tayo dito. Medyo madilim pa talaga yung ilalim ng dagat. Mas gusto kasi yung ganito na style na maagang maaga. Dapat nasa spot ka na para mas maganda. Or naka-warm up ka na bago magtaas talaga yung araw. Mas maganda yung mga ganong dive kasi naghunting yung mga malalaking isda pag mga ganitong oras. So ito yung unang dive natin. Dito lang muna tayo sa mababaw na area. Parang warm up na rin natin to. So kung mapapansin nyo, medyo madilim pa talaga yung bandang laot. Hindi pa talaga ganun siya kaliwanag. Dito may isang dogtooth tuna na palapit. Goods na rin, good size na rin. So maaga pa naman kaya hindi ko muna tinira. Antayin na lang muna tayo kung anong daraan pa sa atin ngayong araw na ito. Angat muna tayo, wala nang dumaan. So okay lang yon since maaga pa naman. Ito yung pangalawang dive natin. Dito pa rin yan sa medyo mababaw na area. So shoutout nga pala kay Ka-Fishing, Rolly Bihok, Jobert Warren, Pagkilatan Spiro. O yung mga tropa natin dito to sa Pagkilatan. Maraming salamat po. Shoutout sa inyong lahat. So dito unti-unti nang lumiliwanag. Kaya nandito na rin yung mga bait. At eto may isang bluefin trevally na palapit sa atin. Napakabilis yung galaw niya. Buti nilang nakatutok na yung pana natin at nagandahan ng tama natin. Dito, kukunin ko sana to. Kasi sinabit baka maputol pero hindi ko nakinaya. Kaya nag-angat muna ako. Mahirap na baka walan tayo ng hangin pag tinuloy pa natin yung ganun na pangyayari. Kaya pag mga ganun, hinayaan ko na lang muna. At eto, pag retrieve natin ng isda, wala nang buhay. Halos patay na siya. Napagod na siguro. Kaya eto yung unang isda natin. Isang bluefin trevally. Dito may napansin akong isang dogtooth na dalawa. Dumaan sa atin kaya sinisiran ko kaagad. At buti nilang nakuhaan kaagad natin ng range. So akala ko dito yung pagkatira natin hindi maganda yung pagkatama kaya binigyan ko ng line. So, habang paangat tayo. Dito medyo malalim na to na part. Tapos pag naka-surface ka na, pinipigilan ko na yan para hindi sumapit yung line natin sa batuhan, baka ipulupot niya.
Eto, may mga manta ray pang nagpakita sa atin. Pangalawang isda natin, isang dog to tuna. So pagkatapos din nito, medyo matagal na din ako nag-dive, marami nang dive na rin. Kaso wala na talagang nagpakita. Kaya umuwi na rin ako. So ito lang yung huli natin, yung dalawang isda, isang dogtot saka yung bluefin natin. Habang pauwi na ako, may nadaanan akong isang maamong red bass. Kaso hindi tinamaan natin. Medyo mabilis kasi yung galaw niya. Kaya okay lang yon. At dito, eto na naman yung sinasabi ko dito sa Banton sa amin. Na itigil na yung halbot-halbot na yung net fishing. Kasi ito talaga yung nakakasira ng corals. Kasi bakit tinawag na halbot-halbot to is bato yung ginagawa nilang yung tingga para hila ng hila na lang pataas. Hindi nila sinisisid to. So kung ganun, kung hindi ito talaga matitigil dito sa Banton, wala, masisira talaga at mawawalan tayo ng isda dito sa mga spot na ganito. Sayang lang, nakakapang hinayang yung mga ganitong activities na ginagawa ng mga naglalambat dito. Kaya sana mapansin to ng mga local member ng mga sa munisipyo na ipatigil na talaga nila na walang-wala nang magaganito. Tingnan mo naman yung mga corals na nandito, pinupulubutan talaga nila. Halos hindi na makahinga yan pag ganyan ang posisyon ng lambat na yan. So sana mapansin to ng mga opisyales at yung mga nasa BIPAR na nagtatrabaho dyan sa atin. So, ito lang yung huli natin. Goods na rin to. Halos mga good size na rin yung nahuli natin. Ayos na rin. At least hindi tayo nasiro pag mga ganito. So dito, pag salta ko dito sa may pier, dito sa sinasaltahan ko. At eto, meron na tayong nag-aantay ng mga tao. Siguro bibili sila. So minsan pag ganito, binibigay ko na lang, binebenta ko sa kanila pag mga ganon, para wala na tayong dadalhin sa bahay. Bakit? Kinain ng Uy, ka malasa lang ha. Kale? Ang kanan? Uy! Yan na eh. Timbangan. Picture na ako. Wala. Tildan sa ako. Pauwi na tayo. Pinenta na natin yung isda sa nag-abang dun sa pag-ahon natin. So yung dalawa naka 5.5 kilo. Yung dog to tuna 3 kilos. Taas yung bluefin 2.5. Kaya binenta natin ng 200 per kilo. Tapos ito yung total nung benta natin, nakain tayo naka 1,050. Hanggang dito lang muna tayo yung video natin hanggang sa susunod nating mga video. Maraming salamat po.